alay ng ating naroon nga po, no? Ang mga pangkalusugan namin lahat, kahit po sila Pastor Bong, Sister Jane, it's an answered prayer. Mga ubot sipon, but kinakaya po ang mga talento ialay sa Panginoon. So kasama po ng aming mga pagbati, of course, sa linggong ito, ang mga selebrasyon, alam po natin ang katotohanan ng ating pinagdiriwang. No, tayo pong mga mananampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin. At even worldwide, celebrations, nandyan po yan. But typically, yung true meaning ng Christmas ay iba't iba. Kaya nga po ang mensahe ngayon, kahit ang mga iglesia, ay nandun po, typically, ang kanilang mga topics ay nagpapatungkol sa isang tagapagligtas, ang ipinanganak, etc., etc., mga kung ano-ano. Okay naman po yun. Lahat po yun, ang aspeto ng mga napakinggan na natin, napag-aralan na natin, but nagiging paulit-ulit na nga po. Siguro, timely, sa patuloy na pag-aaral at mga kaalaman na akin ay pagtutugma-tugma, isang makabuluhang kahulugan ng Kapaskuhan, no, para sa ating lahat. It's not just a Savior is born, no, yan typical eh. Yan yung sabi ko last Sunday, the past pa, ginagamit, yung Luke, yung Matthew. But let me, re-emphasize, kaya nga pinasimulan ni Pastor Rico kanina, kopyahin nyo na lang po yun, yung Matthew 5:2. Doon po na ipahayag ang isang propesiya ng magiging lugar ng kapanganakan ng tinagurian na hindi lamang po tagapagligtas, but didiinan ko po iyon ang aking tema. Ano po ba ang isang mas makabuluhan na kahulugan ng Kapaskuhan? Yun po ang aking sakali na maipamamanik sa inyo sa mga baguhan naming kapatiran. Ang katotohanan po ng mga salita ng Diyos, ng Biblia na ito, na ating pinagbabatayan lamang at hindi po doon sa mga tinaguriang tradisyon, old wives' tales, mga ganon, no? Mga superstitious beliefs. Wala po tayo doon. Lagi po tayo, ang basihan natin ay ang salita ng Diyos, ang Biblia, na mapapatunayan po. At hindi lang po yon, sa tama din pong paggamit. Kasi marami din pong gumagamit ng Biblia, pero ang term po natin doon, kahit po sa mga hindi po talaga nakakaalam, they're out of context. When we say out of context, either extreme ang kanilang naging pananaw, hindi po na ibabalanse, hindi na itutugma, at ang term nga po natin doon, hindi systematic ang kanilang kaalaman sa Diyos. Kasi kaya nga po tinawag na systematic theology yan, yung kaalaman mo sa Diyos, theology, study of God, ay ugnay-ugnay. May sistema. No? Hindi yun basta may kaalaman ka lang sa Diyos, sapat na yun. Dapat po, sa isang mananampalataya, doon po ako magdidiin, ay nandoon ang kanyang magiging paglago sa mga kaalaman, at hindi magiging kaalaman lamang po, ito po ay makikita sa ating mga buhay-buhay. No? At ito po yung mga ilang bagay na nais kong daanan. Well, pakitanong ang mga katabi at sa inyong mga tahanan, natagpuan mo na ang iyong hari? Sige nga po, natagpuan mo na ang iyong hari. Have you found your king? When we say king, pastor, ano yan? Bakit hari ang iyong ano? At hindi po ito tatlong hari. Wala pong tatlong hari sa Bible. Tatlo po ang regalo. Pero tulad ng pinaliwanag ko na ng maraming beses na mga magoy po yun, mga magi's. Bahala kayo kung how you pronounce it, by the Greek or the Hebrew. Hindi po yun para pagtalunan natin, pero pwede niyo po akong harapin sa aming pong YouTube sa mga kaalaman. No? Dahil as I always declared here, hindi po ako pastor-pastoran. Alam ko po ang aral na dapat masunod. No? Dapat maipatupad at dapat po maisapamuhay.
No? Hindi po ito basta aral lang na alam mo pero hindi mo naman naisa sa pamuhay. Eh, wala pong kabuluhan yon. Wala pong kabuluhan ng iyong pananampalataya. Kaya po ngayon, marami nagse-celebrate ng Christmas. I'm really sorry. Wala pong kabuluhan ang inyong mga kaalaman. Dahil sa amin po, hindi kami para maging bias sa aming kaalaman na, well, we can celebrate. Kaya nga, ako nga mismo nagdidiin dito eh. Wag naman pong maging extreme na walang Pasko. No? Yung kahulugan ng Kapaskuhan. At napaliwanag ko na ng maraming beses yan, paulit-ulit na po yan. Yung buwan po ng Nobyembre hanggang Pebrero, yan po'y taglamig sa bansang Israel. No? And typically, yung aking nilabas dating material na Essence of Christmas, andun na po yung mga side lights po na pwede nyong paniwalaan. At hindi po yun gawa-gawa lang. Yun po ay ayon sa customs and manners ng bansang Israel. Oh, wow, panibagong ano na naman yan, pastor, kaalaman yan. What is the custom and manners? Na po? Yun po yung mga kultura nila. Yun po yung kanilang weather doon sa lugar nila. Tinitignan po yun. No? Binagbabatayan lahat po ang mga katotohanan na yun. And so, balik ako sa hari. Ano ba ang symbol ng hari? Well, siyempre, alam natin. Pag sinabi kang hari ng panahon na yun, sa Lumang Tipan, hanggang ngayon, sa mga Middle Eastern countries, meron pa rin mga king, di ba? At nandoon sila, namamayagpag sila ngayon. Nandun yung matatawag natin yung royalty na yon. At kahit sa western part, meron din mga bansa pa na may mga king. No? Yun nga, yung latest, ano lang sa kanya as king. Well, he has that supposed to be yung aspect ng right, ng authority. No? Na yung authority na yun, mapapasunod niya yung kabuuan. At yan ay nasa 1 Samuel. Mababasa niyo po yan. Napasimulan po ang hari sa 1 Samuel. No? Ang bansang Israel ay humingi ng hari para pangunahan sila. Medyo nainggit sila sa mga kapitbahay nila. No, bakit yun merong hari? Medyo ngayon nainggit sila na bakit yung sa kapitbahay ko misis ang ang namumuno, hindi yung hari. No? So, iba-ibang aspeto yon ng mga pangyayari. But here, again, hari. No? Napakagandang tignan sa isang pag-aaral ngayong Kapaskuhan ang mga bagay na ito. Bakit po? Spiritually, when I say hari, dinideclare natin spiritually na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang nagahari sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Bakit po? Na-declare na siya ng maraming beses. He is the King of Kings. Revelations yan. Pagbalik niya sa 19, Revelations 19. He is the King of Kings, the Lord of Lords, and the God of Gods. Nandiyan yan, marami tayong kaalaman dyan. Hindi po ako doon didiin. Magbibigay po ako ng isang kaulugan na napakaganda para maidagdag sa ating mga kaalaman, lalo na po yung mga baguhan. At hindi po yung typical lang lagi na tuwing Disyembre, ipapanganak ang tagapagligtas, ang baby sa, kinanta nila Pastor Bong, in a manger, in a swaddling clothes. Yan. Kaya nga si Pastor, nagsuot po ako ng sa akin, hindi ko tinitignan yung mamahalin ba ito o basta doon sa mga nagregalo last week, sinuot ko yung isa kanina ha. Siyempre, nagpalit ako. So, tatrayin ko isuot lahat ng mga binigay ninyo. Mamaya magpapalit ulit ako para nakita ninyo, sinuot lahat ni Pastor yung mga niregalo ninyo last Sunday. Well, salamat. Salamat po. And in the swaddling clothes. Pag sinabing swaddling clothes, simple. So, si Pastor po ngayon, hindi naka-Amerikana, na kung naka-barong na, si Mayor, gano'n. Wala. Ano ako ngayon? Swaddling clothes. Binabagay ko po yung mensahe ko, no? Sa kahulugan ng Kapaskuhan. Again, here, there are some bagay na gusto ko pong i-emphasize and i-remind ang isang katotohanan. Well, sa mga kumukopya, Ma'am Jane,
elaborate na lang sa iyong mga posting, ha? Ayan. Sasama-samahin ko na sila. Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, Micah 5:2, and verse 8 ng Micah 5. Yan. So, pakibasa na lang po yung mga yan sa inyong mga tahanan kasi akin na lamang po itong expound sa inyo. Ganyan po ang tamang pag-aaral, no? Hindi ko na pa parang basa sa isa. Hindi po. Pakibasa nyo po yan. Kung may Holy Spirit kayo, mangungusap po sa inyo ang Holy Spirit ng mga katotohanan na meron yan. Bakit ba binanggit ni Pastor itong mga Old Testament biblical prophecy na ito? Ito po lahat ang nagpatungkol sa magiging pangyayaring tinatawag na Kapaskuhan. No? At tapos na po ito. Tayo po ay nandun na sa bagong tipan, okay? Pero ito po ang tamang paggamit. Ito po yung sinisystemize mo. Systematic theology, tama ang iyong kaalaman, kaparaanan ng mga pagsusuri o tinatawag natin interpret ng mga katotohanan po ng salita ng Diyos. So, ano ba ang relations nitong mga verses na binanggit ni Pastor? Again, Isaiah 7:14, alam natin, di ba, binabanggit doon, that a virgin will give birth to a child. Then, 9:6, well, pansinin nyo, lumaki siya. Parang kahapon yung pinapanood namin, yung maliit na Simba, lumaki habang kinakanta yung Hakuna Matata, di ba? Yung gano'n. Lumalaki siya. Lumalaki. Hindi siya laging baby. No? Yan. Si Aya nga, ang laki-laki na ni Aya ngayon eh. No? Nangangalikot na nung mga bag ng mama niya. Kinukuha na yung mga laman ng bag ng mama niya. Sinendan kami ng video kagabi. Ate, nasan si ate? Nandiyan ba? Mahina. So, kinakalikot na yung laman ng bag ng mama niya. No, parang, naalala din namin, parang si Chuchu, kinakalikot yung bag ni Sister Joycey nung isang beses nasa bahay sila. Yung mga pagkain, gano'n. But anyway, lalaki. Lalago. So, assess nyo sarili ninyo. Sa music team, pinost ko yun kasi nakita nyo yung mga talents nila. Gagaling ng boses. And I praise God, ang worship team naman natin ay naroroon. Can we bless the Lord? Nandyan sila at sa pagtatapos nga ng ating pagsamba, no? Andyan si Sister Jane, Brother Bong, at sa iba naman nilang kaparaanan ng pangunguna sa ating pag-aawitan. But anyways, balik ako doon, ano? And, well, again and again, a child is not just born, a Savior is not just born. Yun po ang didiinan ko ngayon. Kasi, ika nga, baka kung sa mga putahe, sawa na kayo dyan eh. And hindi ko alam, ano ba mga handa natin mamayang gabi? Basta kami, okay na kami. Meron na kaming, anong tawag doon? Meron na kaming tinapay at keso. Okay na yun. Kasi sawa ka na sa masasarap na pagkain eh. Hindi mo alam, mamaya, kung ano yung ating tanghalian dito. Dinala niyo na ba dito mga Noche Buena niya? Dito ba tayo magna-Noche Buena? Yung mga manggagawa na hindi magkahiwa-hiwalay. So, sakasakali, hanggang mamaya. But anyway, ugnay yan eh. Gusto ko diinan yon and back lang po, again, sa isang pangako, yung hope na binabanggit doon sa mga awit kanina. Israel was in desolation in those days nang binanggit ang mga bagay na ito ni Propeta Isaiah. He is a major prophet, Major prophet. Pag sinabing major prophet, hindi rangko yun. Major prophet, mahaba ang kanyang isinulat na propesiya. Pag sinabi namang minor prophet, maiksi lang. So si Micah ay minor prophet. Hanggang 6 chapters lang. So, kaya niyong basahin yan. Isaiah, kaya niyo rin basahin yan. Mga reader kayo, alam ko eh. Di ba? Oo, bahala kayo. Kung ayaw niyo magbasa, hindi ko naman kayo mapipilit eh. Oo, at ang inyong kaalaman ay laging ganon,
Di ba? Sabi nga doon, para kayo si Simba ng maliit noon, hakuna matata na lang. At ang sabi nga, no worries in life. No? No worries. But no, hindi ganun yun. No? Kita mo, may effect pa sa kanila yung kahapon namin. Talagang, we enjoy life. We enjoy life. Sa mga katotohanan, yung pananaw yun ng world. Pananaw ng world yun actually, yung movie na yun. Pero may katotohanan yun. Hindi ba mas tayo dapat? Hindi ba mas tayo dapat? Ha? Tayo na nakakaalam na ng mga katotohanan na ito ng salita ng Diyos. Hindi ba tayo yung mas dapat mamayagpag? Tayo yung masasabi talagang makaranas pa. But, lalo na pag nakita niyo yung true meaning ng Christmas na aking pinamamanik ngayon, tinitingnan ko mga kwento sa paligid. Kanina, nakakalungkot ulit yan sa kanto. Siyempre, mga travelers yan eh. Mga bumabiyahe pagkapaskuhan. Andun sila, pero nyo, anak sila ng anak. Tapos yung anak nila kanina, yung baby ang liit pa, pinapaliguan doon sa tabi ng kalye. Binubuhusan hindi natin alam kung saan galing yung tubig ngayon. Di ba? Sabi ko, sa isip-isip ko nga, itong mga magulang na ito, magpapalaki na naman sila ng mga ganoong klaseng kawawang tao. No? Sige, hindi natin alisin na, kayo lang ba ang may karapatan na mayayaman, mga maayos ang buhay, na makaranas na magkaanak? Yun na nga po ang concept doon eh. They were in desolation, ang bansang Israel, nung time na yun. Until such time, na binanggit nga ni Pastor Rico kanina, yung kapayapaan na kailangan ng tao, and mind you ulitin ko yung pep talk ko kanina, anytime, i-invade na ng China ang Taiwan. No? Kaya nga ang year 2024 nito, yung in between na yan, ito ang year 23 and 24, rumors of war nangyayari na. Ukraine, Israel ngayon, and mind you, tatawid na ang Israel sa Lebanon, okay? Lumipad na ang isa nilang eroplano, binomba na yung isang military camp ng Lebanon 5 hours ago. Breaking news, update lang. Para ang inyong pastor ay hindi po nagpapabaya sa mga kailangan ipaalaala. Kailangan ihanda tayong lahat sa eventuality. No po? At wala nang masayang na mga buhay. Kasi yun nga I always declare that we enjoy life with God, family, ministry. Hindi ko alisin ang mga negosyo ninyo, trabaho ninyo, pero kung yan ang mas pangunahin ninyo, malaki po ang nawawala sa inyo. Dapat po mapangunahan ay ang buhay natin sa Panginoon, pamilya, at ang mga paglilingkod po sa Panginoon. Pag hindi nyo pa po yung nararanasan, kulang po ang inyong buhay. Kung puro lang kayo trabaho, negosyo, kung ano-ano po ang ginagawa ninyo sa mundong ito. Dahil ang true meaning po nun, kay pastor, eto na po. Sinasaad po ng mga chapters na yan ni Isaiah, ni Micah, ang isang katotohanan na napulfill po sa Mateo 2, Matthew 2, at saka sa Luke 2. Yan. Pakibasa na lang ulit yan. Yung fulfillment ng mga binanggit ko na yon, nandyan po yan. Kaya nga, yung tanong ko sa inyo kanina, di ba? Nahanap nyo na po ba ang inyong hari? No? At kasi, ito ang aking pinakang key verse, Ma'am Jane, Matthew 2:2, nang ang isang hari ay magpatanong, ano po? Doon sa katanungan ng mga hindi niya ka-level. May nagtanong di ba? Ang sabi doon, nasan po ang hari ng mga Hudyo? Matthew 2:2. Di ba? Where is the king? Where is the child, the king, born? Di ba? And patawag ni Herod, tawagin ng mga scholars, sabi doon sa Matthew 2, yung binahasa ni Pastor Rico kanina, Matthew 5:2, is in Bethlehem, di ba? Nandun ang katuparan na, alam nyo, hindi lang Savior po ang binabanggit. Pansinin natin. Very clear, kaya na-threaten si Herodes
a ruler, a king, ang hinahanap ng mga magi na ito. At alam na natin kagad yung intention niya. Di ba? Sige, hanapin nyo, pero pag nalaman nyo, balikan nyo ako ha, para nandun yung program niya eh. Ipapapatay niya, hindi naman niya para sambahin eh. Ipapapatay niya, at nangyari yon after 2 years nga na yon, yung 2 years old na yon na mga pinanganak, ay kanyang pinapatay, no? Doon sa Bethlehem area na yon. And that's history. And bakit nga po? Ito po yung may ilang bagay lang, hindi ako magpapakatagal, kasi kahit si Pastor, as of this time, may kalungkutan po sa buhay dahil yung nga yung Hawaii long, ang hirap eh. Yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord. So, sayang yung Pasko nila ngayon. Di ba? Makikipasko lang sila. Anong kapaskuhan nila? Inuman, kainan, Noche Buena, tradisyon. Di ba? Kung may mga kamag-anak pa kayong ganyan ngayon. Yun namang sakaling kamag-anak na tumanggap na raw kay Lord. Yeah, sige, tingnan natin. Ang tawag ko naman sa ganung kamag-anak na hindi lumago at kahit sa kanilang kaparaanan, sa tingin nila, ay nandoon ang kanilang kaalaman. May kalungkutan akong sabihin, sila ay mga bonsai pa rin. No? Or kung tawagin natin, buyoyoy. Alam niyo ba yung taong buyoyoy? Yung parang hindi siya tumanda, yung hindi siya lumaki. Hindi siya, yung nga, tumama sa tamang pag-iisip, buyoyoy. No? Nakakalungkot eh, may ganun. So, ibig sabihin, yung power of God ba, yung word of God, hindi tumatalab? Hindi po ako naniniwala. But yung pangatlo, eto po ang hindi kasi nararanasan. I hope, dito ako sa pangatlo, hindi lang Savior ang inyo nang nakilala, kung hindi isang hari na maghahari po sa ating mga puso. Hari na masusunod in the Old Testament times. Kaya nga sa Tagalog, ang utos ng hari ay hindi mababali, etc., etc., mga kultura natin yan. Pero, is really Christ a king in our lives po? To me, today, a child is not just born a Savior, but he is born king. Alam nyo, may idadagdag ako sa inyong trivia. For so many years, ngayon ko lang din po ito natutunan. Ayan, tapat si Pastor sa inyo. May bagong kaalaman si Pastor na kakabasa ko, nag-reveal si Lord. Alam nyo ba na, ilan taon ka na, bebe? 24. Si ate, 28. For the past 26 lang si ate sa edad ng Christmas tree. Every year, silang dalawa ang magkakabit nung nagsabay na sila. Pero nauna si ate, di ba? So, 26 years si ate, kinakabit niya yung star doon sa ibabaw ng... Yan, makinig ha, may mga Christmas tree sa bahay. Star. Yan. Nilalagyan ng star, no? Kasi symbol yun ng Star of Bethlehem. Ano ba true meaning niyan? Yan. Kaya nga, lahat tayo ngayong mga anak kay Lord, alam natin, wala naman tayong mga pinagbabawal ng mga pagde-decor. Okay yan. Festivities yan eh. Okay? Ito yon. Di ba? Sinasabi nga doon na aspeto, napakaganda. Itong star na ito, may meaning pala ito eh. Hindi lang siya yung nag-light ng travel, no? Ng mga magi's na ito. Sige, yes, welcome. No? But the trivia here today is this. Sabi ko, napakagandang tignan na yung star na yon na nag-signify nagliwanag, ay nagsisignify ng isang hari at ruler. No? Ng sinumang
kikilala, mahahanap ang hari na yon sa kanyang buhay. So, trivia sa mga may Christmas tree sa inyong mga tahanan, balikan niyo po ang Numbers 24:17. Diyan po nabanggit ang meaning ng star. Yan. Okay? So, what is the meaning of the star, the scepter ng Numbers 24? Alam niyo sino nag-prophesy niyan? Tandaan niyo yan. Trivia yan. Si Balaam. Isang bayarang propeta ng panahon niya. Mabuti pa siya. Alam niya ang meaning ng star. Yung sinisignify ng star, isang ruler. Kaya mamaya, pag uwi natin, pag hindi pa hari sa ating mga buhay, ang Panginoong Jesucristo, i-knockdown nyo na muna yung star na yun. Kaya every year, starting this year, I pray, every time na ilalagay natin yung star na yun, magsisignify that Jesus is not just our Savior, but He is our King sa ating mga buhay. Ang dami ng aral, King of Kings, Lord of Lords. Hindi na yon. I'm just emphasizing today a new meaning of Christmas. Kasi ang mga mensahe ngayon ng iba-ibang churches patungkol sa mga kung ano-ano eh. He is not just a Savior, a child is born, etc. No. But the true meaning of Christmas, a King is born. Ano po? And siya po dapat ang maghari sa ating mga buhay, hindi po ang mga kaalaman sa mundong ito. Kasi medyo nakakalungkot nga po yan eh. There's that stern warning and pahabol at lagi ko sinasabi na napakahalaga po ng Kapaskuhan na ito para kay Pastor. You know, nadaanan ko yun eh. 24:17 na yun. Pertaining sa another meaning of Christmas. Although, ayokong pakanta yun eh. Yung tatlong hari. Maghari po siya. Maghari po siya sa ating mga buhay. Pag hindi po nangyari yun, tulad po ng bansang Israel, in desolation, nung time na yun, wala silang hope, wala silang kapayapaan. And 78 days na po ang war in Gaza. Nag-i-extend na sa Lebanon. And ano ang heart ni Pastor sa tema natin? Is to prepare us for the second coming of the Lord. Hindi na po ito yung first coming ang usapan. Ang usapan po dito ay yung kanyang muling pagbabalik. Sa mga kapatiran, sa mga may edad na sa pananampalataya, I hope, sabi ko sa ilustrasyon ko kaninang 3, nandun na kayo sa inyong naging pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi marami pa rin Christians ngayon, hindi pa masunod. No? So, we do not prejudge, but still, sabi doon, no? Andun sila eh. Hindi pa nila maranasan to the max yung dapat. Hindi pa maranasan.
Kaya nga, yun ang challenge namin sa inyo eh. Kaya nga, ang ating ministeryo, tulad ng sabi ko po sa inyo, ay nagpapahayag ng kaparaanan. At, siyempre, balik ako dun sa isang pinakang focus ko. Alam nyo, ang Kapaskuhan ay hindi laging, yan kasi, yan typical sa mga reunion eh. Yes, 70 times 7, walang problema yan. Pinapatupad yung pagsisisi na yan, ay yung pagpapatawad. Pero very clear ha, Matthew 18, Luke 18, kung humihingi ng tawad. Now, kung sakali naman, para sa atin, paalala sa mga kamag-anakin ninyo na may mga concern pa kayo, paalala na rin, pampamilya ministry natin eh. Deep in your heart, you can extend naman your forgiveness. Wala namang issue yun eh. Kasi para mas malaya ka, no? At yun na lang kung sakaling kamag-anakin yan o kahit nga, alam nyo, hindi ko naman inaalis, mga brethren yan na dati, no, na naging kaaway ninyo, nakakalungkot yan eh. Kasi very clear, kahit yung mga kapwa nating Christian, may kanya-kanya pa tayong process ng paglago sa Panginoon. So, yung process na yun, sabi ko nga, hindi natin naalisin. No? May kanya-kanya level of faith. Yan, tinatawag na level of faith. Okay? Yung paglago. Kaya nga, ang tanong nga kanina, di ba? Pakitanong ang mga sarili, ilang taon na natin hari ang Panginoon sa ating mga buhay? As a Christian. Kung baguhan ka, yung mga nasa amin pong kapatiran sa iba't ibang lugar, yung mga baguhan, expect us po, rest assured. January 14, nandyan po kami sa inyong area ng Pampanga, yung water baptism po natin sa mga bagong kapatiran. Parating po kami. God willing po kung wala pa po ang pagbabalik ng Panginoon sa ulap. Kaya piniprepare namin kayo. And mairanasan nyo po yun. First step. No? Although, hindi na po natin ma-maximize yung time, hindi naman yun ganon, ka-urgent, basta assure nyo lang po ang puso ninyo, si Jesus po ang inyong tagapagligtas. At nagnanais po kayong maging hari siya sa inyong mga buhay. Pag hindi po, hanggang Savior lang po, pwede naman, okay naman po, per your level, kung baguhan pa lang po kayo. Okay? Pero kung mga katulad na namin dapat sa aming edad ng pananampalataya at hindi pa rin po kayo maging hari, no? Hindi pa rin maging hari sa ating mga buhay ang ating Panginoong Jesucristo, well, ang Diyos po ang magja-judge sa atin. Tandaan po ninyo, siya mismo nagsabi, He will what? Judge. Sa darating pong 2 Corinthians 5, di ba? Very clear. Yung judgment niya sa mga Christians by rewards. Okay? Pero yung judgment niya para dun sa mga hindi kumikilala sa Kanya, saan po itatapon? Sa dagat. Sa dagat ng apoy. No? The lake of fire, Gehenna, dami na po natin pag-aaral niyan eh. No? And, di ba, gino-joke ko nga kayo lagi eh. Sige, sinong makakaalala ulit ng joke ni Pastor Jan? Mga may problema sa kung ano-ano sitwasyon sa buhay. Pambihira naman. Talo nga ni Simba. Kasi si Simba, no worries eh, di ba? Hakuna Matata eh. Pero anong typical na tao ngayon sa mundo? Pambihira naman. Gusto nyo ba? Impyerno na nga buhay ko dito eh. Impyerno pa rin ba pupuntahan ko? Pambihira naman ang choice na yun, ano? Pwede naman kayong magkaroon ng isang desisyon sa buhay, no? Na pag pinaghari nyo ang Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, I don't want to be biased. Your pastor has been a pastor for the past 33 years. Sa bisita namin,
I had been a pastor for the past 33 years. And what I have experienced, sa dami, no? Sabi ko nga sa inyo, dami yan. Ministry-wise, mas pinatatag ako ni Lord sa mga pangyayari, events ng ministry, yung reality, pagod, etc., just like Paul, lahat yan, dinaanan ni Pastor. Pero still, sabi ko, wala pa rin ako sa kalingkingan nila eh. Kasi kung mababasa nyo ang mga ministry nila, grabe. Secondly, nagdaan din ako sa pagiging isang pastor. I recall now, malungkot ako kasi sabi ko sa inyo yung kanina eh, may mga loved ones ako na napahamak. Napahamak dahil hindi naging totoo yung tagapagligtas nila. Hindi lang doon eh. Kaya nga nagpapasalamat ako kahit papano. Andito po yung iba kong kamag-anakin ngayon. Ayan, ang mga pamangkin. At andyan po yung aking bunsong kapatid. And how I long na hindi lang po niya magiging tagapagligtas ninyo, Ryan, Ron, but magiging hari sa inyong mga puso. Buhay ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Hindi lang po ipinanganak ang tagapagligtas, but siya po'y maging hari sa ating mga buhay. Rejoinder nga po sa mga katabi natin, sa inyong mga tahanan, natagpuan niyo na po ba ang inyong hari? Kasi yan ang katanungan ng mga Magi sa Matthew 2:2. Where is the child born King of the Jews? Was prophesied in Numbers. Kita niyo, nag-prophesy. Bayarang propeta pa. Bayarang propeta pa. Na? And handinan ko lang napakagandang tignan eh. Kasi yun nga yung ilang bagay na gusto ko lang ipaunawa. Yeah. Hello, ate. Sige, blessed Christmas. We missed you yesterday, but your papa is here. We have all challenges in this life. Hello, Aya. Ano ba? Sa likod. Ayan. Hello, Nonoy's here. Ay, niyo ba? Excuse lang Nonoy's here. Hello. O, kiss naman, Nono. Kiss, Nono. Kiss, Nono. Kiss, Nono. Kiss, Nono. Come on, kiss, Nono. Come on, come on. Kiss, Nono. Ate, pagharian kayo ng Panginoong Jesucristo sa inyong mga buhay. And God cannot be mocked. Sabi ko nga, dami ko nang naging challenges. Mga napahamak na mahal sa buhay. Hindi po mapipilit Hindi namin mapipilit. Kaya nga, very clear niya sa Bible, a prophet is not welcome in his own home, etc. Alam ko na po yung realidad na yon. And I'm very willing. Sabi ko nga, andun ako sa kaalaman. Hindi ko mapipilit kahit mga kamag-anak ko. At ako'y, kilala niyo ako as your pastor, di ba? Hindi ako mangungonsinti ng mali. At napatunayan yan, may kalungkutan ako. Hindi ko expected, nandito po yung aking bunsong kapatid. She is a witness, paano ako tumayo sa mga magulang ko dati. I would rather obey God than men. No? Ganun na po ang tayo ni Pastor. I would rather obey God than men. Bakit po? Siya po ay hari ng aking buhay. Although we don't want to be biased, we hope and pray sa mga loved ones natin this holiday season, magre-reunion kayo, magkikita-kita. Yan. Andun yun.
But, again, andun din yung principles ng kalooban ng Diyos na mga ipapatupad. No? So, kidding aside, siyempre, andyan mga selebrasyon yung mamayang gabi, o hanggang New Year, maximize. And I hope, paalala ni Pastor sa atin, mga kapatiran, yung mga nasa iba nating lugar, and thank you as we commit po our lives unto the Lord. Ayan. At, yeah, kahapon, yun nga, nag-nostalgia kami. Yung mga napakagandang mga alaala, huwag pong masayang. Kailangan pong tayo'y mapagharian, no? Tayo'y mapagharian ng ating Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang Kapaskuhan po sa lahat. I for one, yun nga sabi ko sa inyo, hindi lang sa family, para may backgrounder ako, sa bisita natin, welcome ko siya, at may bago din tayong kapatid doon na kasama ni Sister Joyce. Ate, may kapangalan ka na dito, ate. Ayan, si Eunice. Nagli-leading pa ako. Ano? Meron sila. Sige. Eunice, basta as of now, Eunice doon ha. Yung dito ngayon, ate. Eunice, nabisita ni Ate Joyce. Sige, lagay mo lang muna sa puso mong tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo, okay? Pero dapat, pupunta ka sa mas ganitong matandang Eunice. Eunice, Ate Eunice, maghari sa puso mo ang Panginoong Jesucristo. Okay, bagay, no? Kailangan lumago, ano? Palalakihin mo si Aya, maghari din ang Panginoong Jesucristo. Hello, Ninang Leia. Thank you for being there through the years. I know, pinaghaharian ka, Sister Leia. Sila Maricar, sila Ma'am Lorna, I know, pinaghaharian sila. Tayong lahat sa buhay na ito. Sila Pastor Louis sa Isabela, sa oras na ito. Ma'am Je, God bless you there. Enjoy your holidays there. And there's this, song, babagay. Sige, allow natin before I end up siguro a prayer. But before that, let me expound lang doon sa mga bisita namin. For the past 33 years, na-prove na si pastor ninyo, I'm ready. Sabi nga, dahil, kahit sa aking buhay, not to boast, no, yung aking katatayuan as chaplain ng klasiko. Dami ko nang kinaharap. Dumaan na rin ako nun sa mga eksena nun. Hindi pala ganun yun eh. Ang pinakamataas kong eksena tulad nila Pablo, di ba? Sila, humarap din sila ng mga ganung mga napatunayan namin protection. Last week, kita nyo yung kotse namin, ginanon ni Lord, parang matchbox, di ba? God's protection was there. Paano ako pinagtagumpay ng Diyos doon sa drug lord na kinalaban ko dito sa lugar natin, di ba? And hindi ako natatakot. Hanggang ngayon, buhay ako. No? Matakot sila. Natakot sila. No? Sa Diyos na kayang, hindi lang pumatay ng kanilang kaluluwa, ng kanilang katawan, but pati ng kanilang kaluluwa. Well, done deal na lahat yun eh. Kaya nga si Pastor, sabi ko nga, Lord, ano pang hindi ko masusunod? Bilang hari ka ng buhay ko. Pakilagay sa mga puso niyo yan ngayong umaga. Maging kabuluhan ng inyong kapaskuhan. No? Ano pa? O Haring Jesus.
ang hindi ko masusunod sa iyong mga kautusan. Dahil kung hindi pa po nandun kayo sa level na yon, marami pa kayong hindi nararanasan sa buhay ng Panginoon. Yung mga blessing po, blessing lang yan eh. No? Hindi yan issue dito. Kaya nga, lagi kong dinideclare sa inyo yan. Bakit pinupost ni Pastor yan? Yung mga ginagawa ni Lord sa buhay namin. Kung kayang gawin ni Lord sa buhay namin, kayang gawin din po sa inyo. Okay? Hindi po madamot ang Diyos natin. Pero may paraan siya. Alam niya ang motibo ninyo. Alam niya kung totoo kayo. Or kayo yung Matthew 6:33 ba? Are you really seeking His kingdom and His righteousness? Pangako talaga yan. And all these things shall be added unto you. Pero if you're seeking lang whatever your motive is, alam ng Diyos yan. Galatians 6:6, God cannot be mocked. Ano po? Ha? Kahit si pastor, naglalaro-laro lang ako. Alam ko yan kung sino yung nagsisinungaling sa akin eh. Kahit member, may mga palusot-palusot. Alam mo, ramdam yan. May discernment of the Holy Spirit tayo. No? Alam natin yon. No? Ang Diyos ay hindi po maloloko. And I hope, nandun po sa mga aspeto ng kaparaanan. Very clear cut eh. Ayoko po kayong anuhin. Ang daming ministry ngayon, nakakalungkot. No? Mapolitika, ano-anong paraan, mga panghihingi. Hindi ko aalisin yun. Sige, biruin niyo ba, ang Diyos ninyo, pinanglilimos ninyo, pinanghihingi ninyo sa mga politiko? Ha? Yun ba ang gawain ng Diyos? No. Tayo ever since nakatayo ang Holy Inter-Christian Fellowship, kay Lord lang tayo na umaasa. Siya nagtataguyod. And grabe! Sa mga expression, di ba? Yung sa posting, no? Mamaya ipapamahagi natin yun. Yung grabe na yun. Papamahagi natin yung mamaya. Ano ba? Aming saya yun. Na ministering ito, wala tayo ditong fundraising, wala tayo dito cooperative, wala tayo dito networking, never namin kayo pinag-insurance. Ibenta nga kayo ng insurance na, kailangan na natin ng pondo dito eh. No way. Mayaman ang Diyos natin. Mayaman po ang Diyos namin dito. No? Marami pong nag-i-intend. Yung nga iba kong box eh. Chaplain, pakitago muna sa bank account mo ito. Kasi ang mga bank account ng pastor, imam, at mga pare ay hindi na-aamlak. Yung tubo lang dapat, ano? Pwede na, sa'yo na yung tubo. Hindi ko ipapakain sa pamilya ko ang galing sa kung saan nakasamaan. Dami yan eh. No? Hindi pa makontento. Alam nyo, nakakalungkot, meron ako mga, di ba sa klase namin, halo-halo eh. Halo-halo. Halo-halo. Halo-halo na, hindi na nila alam anong grupo nila eh. Samahan nila Muslim. Samahan nila yung Mason. Samahan nila yung bago ngayon, yung Eagles. Hindi natin kailangan po yun. Hindi natin kailangan. O, yung fraternity ninyo, sino ba yung mga may dating fraternity? I pray na nakapagpaalam na kayo sa kanila. Kasi hindi nyo na po kailangan ng fraternity para kayo ay umayos ang mga pangangailangan buhay. Kailangan nyo po ang Panginoong Hesukristo. No? At yung mga yung grupong yan, ipapahamak pa kayo. Alam ko po yan. Patarbahuhan, kaya ko din magpatarbaho kung gugustuhin ko. Pero saan ako pupunta? Punta po ako sa impyerno. Diba? Sasayangin ko po yung 33 years ko ng pagiging pastor. Yan. And inaantay ko na lang nga po namin nila Sister Michelle ang pagbalik niya sa ulap anytime. Ready na kayo sa second coming ni Lord? Amen? Amen? Parang mahina. Sa inyong mga tahanan po, ready na at hari nyo na po ba siya sa Kapaskuhan na ito? Brother Bong, Sister Jane, sige nga, pagpalain kami bago tayo manalangin.
Amen. Thank you, Pastor Bong, Sister Jane, for that song. Timely, no? King of Heaven, come down. Can you just join me in a prayer now? Uh, Lord, indeed, that song may be part of our Christmas holiday celebration. Lord, I for one, you know my heart this morning. Uh, I pray for, Lord, healing sa aking kapatid. The healing, Lord, na magre-release sa kanya ng kanyang mga karamdaman po na yun. And Lord, I stand before you. I have to function sa umaga pong ito. Lord, sama ng pagkakataon, mga brethren namin sa kanya-kanya pong katatayuan. Yes, Lord, I am your servant here. You are my king. And not just sa personal ko pong siblings, but Lord, sa mga brethren namin sa iba't ibang lugar na ongoing ang kanilang mga karamdaman, nagdadialysis. Lord, yung iba for follow-up check-up sa kanilang mga tubig sa baga. Iba-iba po na kalalagayan ng aming pampisikal. Just like the nation of Israel then, Lord, they were in desolation. Lord, wala kaming mahirap na kapatiran na hindi nakakakain, alam namin. Walang namamalimos namin kapatiran, very clear-cut po kami sa aming pananampalataya. Wala kaming panghihingi, Lord, sa kani-kaninong politiko. Lord, again and again, we stand by our faith, that we have a King in heaven that has come down, Lord, just like the song. Ongoing, you are coming down, Lord, second coming anytime. And alam namin, Lord, na nandun ang mga katotohanan ng iyong salita. Panghahawakan namin, nakaugnay ang mga katotohanan pong ito. And sa iba po pong mga kapatiran, kamag-anakin na kinakaharap po ngayong magtatapos ang taon na ito, Lord, we are in your center, Lord. Your presence is here. Lord, by next Sunday, we will just be at home sa aming mga Zoom and every life. May we end up this year, 2023, you as our King in our hearts. Part of the team, Lord. Someday, doon kami, Lord, sa presensya mong yon, as we await ang fulfillment ng seventh vial na yun, Lord. Yung pagbubuhos mo na yun, Lord, sa great tribulation. And anytime we can see the signs now, Lord, it's happening, it's transpiring. The nation of Israel now on the 78th war, day war, Lord, crossing now Lebanon. So kayo na po nakakaalam, Lord. We are just aware, Lord, we are preparing our lives, ourselves, sa inyong muling pagbabalik. Lord, maging mapagpalang Kapaskuhan po sa aming lahat. Maging mapagpalang Kapaskuhan po sa aming lahat. Alam niyo po yun. Alam niyo po yun. In Jesus' name. Amen. Amen.